Amen and amen. Glory to God. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At tayo po tumayo at kamustahin po natin yung ating mga katabi muna. Ano, mga kapatid? Handshake. Kamustahin po natin. Ayan. Glory to God. Sige po. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Ayan. Welcome po sa JCTT Church. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah, God. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Sige po, tayo po muna ay manalangin, mga kapatid. Feel natin yung presensya ng ating Panginoong Diyos sa umaga na ito. Na siya, God, siya lang yung masenter ng ating sa oras na ito. Hallelujah, God. Sige po, hallelujah. Diyos na yung banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ni Hesus Kristo na iyong tagapagligtas. Muli, O God, nandito, Lord, ang inyong mga anak, Panginoon. Muli, O God, nandito, Lord, nagagalak, Panginoon. Na Lord, na makinig muli, Panginoon, sa iyong mga salita, O God, at magpuri sa iyo, Panginoon. Lord, kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon, sa mga oras nito, God. Nagpapalinis po, God, na aming mga puso. Hallelujah, God. Na Lord, ano man po, Lord, ang aming pong mga nagawang pagkakamali, Panginoon, sa mga past few days, hallelujah, God. Lord, patuloy kaming humingi ng kapatawaran, hallelujah, God. Lord, we thank you so much, Lord, sa oras nito, Panginoon, sa opportunity nito, God, na ipinagay mo sa amin, Panginoon, O God. Na Lord, kami makarinig ng mga salita, Panginoon, O God. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, Ikaw lamang, Lord, ang maging sentro, Panginoon, ng aming service sa oras nito, Panginoon, O God. Hagimitin mo lang, Panginoon, yung aming pastor, hallelujah, O God, nandaluyan na yung mga salita, O God. Hallelujah, Lord, sa oras nito, Panginoon. Lord, cover this building, Panginoon, with your precious blood, Panginoon, God, na Lord, maging victorious po at wala sa gabal po, Lord, ang aming pupuri sa iyo at pag-aaral, hallelujah, O God. Ikaw mananahan, Lord, sa mga puso at isipan sa oras na ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa buhay namin, Panginoon, O God. Hallelujah. Ganyan po, Lord, nasa Zoom, sa Facebook Live, O God. Patuloy kong dinadalayan, Panginoon, cover din mo, O God, with your precious blood, Panginoon. At patuloy, Lord, pagpalain mo, Lord, ang aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, O God. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, ayon po sa Psalm 150 verse 6, hallelujah, O God. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo po mga kapatid, awit sa ating Diyos na buhay. Halina't ating siyang purihin. Amen and amen. Hallelujah. Halina't purihin ang Diyos. Ala niya sa atin, lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Halina't purihin ang Diyos. Ala niya sa atin, lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan
ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. Halina't purihin ang Diyos, Kanya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa atin nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. Halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Hallelujah! Parapakan natin ng malakas po ang ating Diyos na buhay. Tunay nga, Lord, Ikaw lamang, Lord, ang aming pinupuri. Hallelujah, God. Wala na pong iba, Panginoon. Hallelujah. Lord, patuloy po nating awitan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa banda dito. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa pangarap ko. Lubos ang kagalakan ko pagkat ikaw ang tatay ko. At dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Todo mo, todo lang itodo mo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Pagpapala mo. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan. Handa na kaming saluhin ang pagpapala mo. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa
sa banda dito. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa pangarap ko. Lubos ang kagalakan ko pagkat ikaw ang tatay. Dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Itodo mo, todo nang itodo mo, todo, 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 pagpapala mo, todo mo, itodo mo, todo nang itodo mo, todo, 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 pagpapala mo. Uy, na pa natin, itodo mo, hallelujah God. Todo mo, itodo nang itodo mo, todo, 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 pagpapala mo. Hallelujah God. Hallelujah Lord. Thank you so much for God. Salamat Lord sa tutong-tutong pagpapala, Panginoon. Na aming katatanggap, Panginoon, sa mga buhay. Hallelujah God. Hallelujah Lord Jesus. Tunay nga Lord. Hallelujah. Salamat, salamat. Patuloy po natin awitan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah God. Tunay Lord, napakabuti mo sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah God. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan.
Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah, God. Tunay nga, Lord, napakabuti mo sa buhay namin, Panginoon, oh God. Lord, hindi kami karapat-dapat, Lord, pero salamat, Panginoon, sa iyong wagas na pag-ibig. Hallelujah, God. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Patuloy po natin siyang awitan, mga kapatid. Siya lamang ang tunay na Diyos. Ikaw, O Diyos, ay tunay. Hallelujah, God. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, pangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah, God. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, hallelujah, God, karangalan, kapangyarihan mo lang katulad. Ikaw ang yes, God. Ikaw lamang tunay na Diyos, Panginoon. We thank you so much, oh God, sa mga oras nito, Panginoon. Lord Jesus, Lord, sa iyo kami, Panginoon, oh God. Lord, salamat, Lord, sa kabutihan. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Lord. Salamat sa iyong banal na Espiritu ang nandito ngayon. Hallelujah, God. Hallelujah. Ikaw, hallelujah, God. Purihin ka, Panginoon. Lord Jesus. Hallelujah, God. Ikaw ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo.
Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Praise you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, God. Isisigaw namin, Panginoon, na Ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah. 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 Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Purihin ang iyong dakilang pangalan, O God. Hallelujah. You are worthy to be praised, O God. Marapat lamang po na Ikaw ay aming luwalhatin sa umagang ito, Panginoon, pagkat Ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Kulang, O Lord, ang aming mga labi para Ikaw ay aming pasalamatan sa umagang ito. Kulang, Panginoon, ang aming buhay para Ikaw ay aming pasalamatan sa umagang ito, Panginoon, pagkat Ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagkulang at hindi nagpabaya sa iyong mga anak, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, maraming salamat po sa iyong patuloy na pagkilos at paggawa sa aming mga buhay. Salamat, O Lord, sa masarap naming pagtulog. Salamat, Panginoon, sa iyong muling pagkising sa amin. Salamat, O God, sa kalakasan na meron kami, Panginoon, upang sa umagang ito, Ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Lord, salamat po pagkat tunay nga na kayo ang Diyos na mabuti, na kailanman, Panginoon, ay hindi nyo kami iniwan, ipinabayaan man, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, hayaan nyo, Lord, na aming ilapit mo sa inyo aming mga sarili. Nais po namin iubad na aming sarili sa inyong harapan, Panginoon, upang kayo ay makakilos sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Patawarin nyo nga po kami, Panginoon, kung meron po kaming nagawang kasalanan mula po sa aming isip, sa aming mga nakikita, at higit, O God, sa mga lumalabas sa aming mga labi na nagmumula sa aming mga puso, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, pakalinisin nyo kami, Panginoon, upang sa gayon, O God, kayo ay makakilos sa aming mga buhay sa umagang ito, Panginoon. Dalangin po namin, O God, sa pangalan ni Jesus, double anointing po inyong igawad sa buhay na inyong mga lingkod, mula po sa propeta, mula po sa mga apostol, sa mga evangelist, O God, maging sa aming mahal na pastor sa umagang ito, Panginoon. Double anointing po ang inyong igawad sa inyong lingkod sa umagang ito, Panginoon, nang sa gayon, O God, inyong salita ay tumimo sa aming mga puso at kami ay makalakad at mamuhay na merong kabanalan, Panginoon. Hallelujah. At pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang mga Bible teachers, O God. Kayo po ang mangunat magbigay ng wisdom and knowledge sa inyong mga lingkod na ito, sa inyong mga anak na ito, Panginoon. Dalangin din po namin, O God, sa pangalan ni Jesus, ang lugaring ito, Panginoon, ay inyong proteksyonan ng iyong banal na dugo at selyuhan, O God, ng iyong presensya, Panginoon, upang sa ganon ang kaaway, O God, ay hindi po makakilos sa lugaring ito, kundi, Panginoon, amin pong inaangkin sa pangalan ni Jesus ang katagumpayan, O God. At hayaan niyo rin po, Panginoon, na amin din po ang pinagpapala at double anointing din po inyong igawad, O God, sa Power Group Ministry, Panginoon. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, at marami pa pong kaluluwa na magnasa at mag-desire, O God, na makarinig ng iyong buhay na salita. Salamat po sa bawat kaluluwa na narito po sa umagang ito, Panginoon, pagkat, O God, kami naniniwala, O God, sa inyong mga anak sa umagang ito, hindi po lalabas sa rugtungan ito, Panginoon, na hindi dala ang pagpapala na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po sa inyong mga pangako sa aming mga buhay, Panginoon. Dalangin po namin, O God, nawa yung iyong salita naming marinig sa umagang ito. Hallelujah. Ito po ay aming maisapamuhay, Panginoon.
namin, Panginoon, na mabago po ang aming mga kahinaan, yung aming mga pagkukulang, yung aming nagagawang kasalanan, Panginoon. Kayo lamang po ang tanging makapagbabago sa aming mga buhay, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat po sa iyong presensya sa umaga ito. Salamat po sa mga makalangit na awitin na aming handog po sa inyo. Salamat po sa music ministry, Panginoon. Patuloy pong pagpalay kanilang mga buhay at kayo ang patuloy may taas sa kanilang mga buhay, Panginoon. At ang pangalang Jesus lamang po ang siyang laging may tanyag at makilala na ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah. Kaya Lord, salamat po sa umagang ito. Marapat lamang po, Panginoon, na kayo ang mataas na tumanggap ng papuri at pagkawalhati sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. At po ay magsabi ng Amen. Isisigaw sa buong mundo, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord Jesus. Para natin yung malakas po ating Diyos na buhay, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sige po, tayo po mo po. Dako tayo sa ating announcement. Morning po sa lahat. Announcement po. Bible study po natin tuwing Sunday po, 8 to 10 p.m. po. Pag may time po tayo, join po tayo. Next po. Intercessory prayer naman po, Tuesday po, 8 to 10 din po. Join po tayo. Friday service po, opening prayer po si Kuya Ryan. Announcement po si Ate Marian. Tithes in offering po kay Arvin. Breaking of bread po, Pastor Kenneth. Word of God, Pastor Kenneth. Closing prayer po, Pastor Kenneth. Good morning po mga kapatid. Bago ang lahat, greet ko muna natin ang ating mahal na pastor at pastoral na happy wedding anniversary po sa inyo lahat. At sa ating kapatid na belated happy birthday, Ate Lilay. Okay, dadako tayo sa ating tithes and offering. Kuya, pakilagay sa Malakay 3:10. Basahin ko na lang sa Tagalog. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ako buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen, amen. Ito yung mga sa ating mga kita sa ating ito yung bali sa kwala natin sa pag may tinanim tayo, mayroon tayong aanihin. Ganito din ito sa ating pagtatrabaho sa isang buwan. Di ba, nagtatrabaho tayo. Tayo, umaani na tayo. Dapat nating ibigay sa ating Panginoon yung dapat na ikasampu niya. Ito, kaya, ito, binibigay natin ito. Huwag tayong masaktan pag magbibigay tayo ng 10%. 10% lang ngayon, hindi ba din yung may bigay. Lalo na kung 100%, wala na natira. Dapat 10%, ilaan natin sa tabi. Ito para sa Panginoon. Ang iba naman sobra para sa atin. Pag nagbigay kayo mga kapatid, lalo na pag sinubok ninyo ang sinabi ng Panginoon, subukan ninyo. Lahat ng mga blessing, mga pangangailangan ninyo, ibibigay sa inyo ng Panginoon. Paghintay lang kayo, darating yan. Hindi yan bigla-bigla. Mamaya, pagbigay natin. Mamaya, paglabas ko, ang blessing ko, marami na naman. Kaya, ngayon mga kapatid, ipanalangin po natin ang ating tithes ang ating mga tithes. Lord, maraming salamat po, Lord, sa binigay po naming tithes po namin. Ito inyong ibalik po sa amin na sobra-sobra po, Lord, sa
aming mga kapatiran po, Lord, sa nagbigay po, Lord, ibalik niyo po ito sa amin na sobra-sobra po, Lord. At Lord, sa lahat po ng nararamdaman po namin sa aming katawan, sa aming mga sakit po, Lord, Lord, alisin niyo po ito, Lord. I-declare ko po lahat ng nararamdaman po, i-out niyo po lahat ang mga sakit nila po, Lord. At Lord, patawarin niyo po din kami sa aming mga kasalanan, sa aming nagagawang hindi kaaya-aya sa inyong mga paningin po, Lord. Lord, patawad po, Lord. At Lord, sa lahat po ng nasa Zoom, sa FB, sa Pilipinas o sa ibang bansa, Lord, lagi niyo pong protektahan po lahat sila, Lord. Maraming salamat po sa lahat po. At narito, Lord, i-bless niyo po kami sa aming paglabas, Lord. Dala namin ang lahat ng mga blessing na ibibigay niyo sa amin po, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflections of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Praise God. Sige po, tayo dadako sa communion. Pagpalain po ang iyong elemento nito, Father God, at pagpalain mo rin po ang aming communion sa oras nito. In Jesus' name we pray. Sige po, kuha po kayo tig-isa at sabay-sabay po natin kainin. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang nabayubay. Yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Praise the Lord. Sige po tayo tumayo. Bago po tayo mag-partake nito, ay dapat po ay linisin muna natin ang ating sarili. Let's bow our head and let us pray. Oh Father God and our Lord Jesus Christ, thank you for this day na iyong pong binigay mo po sa amin ngayon. Lalo-lalo na binigyan mo kami ng kapangyarihan at tagumpay ng anghel na inassign mo sa amin at dinala mo kami rito sa sanctuary nito. Thank you po nito, Father God. Ngayon, Father God, wala po kaming maitago sa iyong harapan. Sa buong linggo, O Lord, kami po ay nakagawa ng kasalanan at ito'y nilalapit po namin. Lahat ng sinadya man o hindi, hiningi po namin sa iyo ng kapatawaran, Father God. And thank you sa iyo pong anak dahil po sa kanyang ginawa doon sa krus ng Calvary. Ngayon ay kami po ay nakatanggap ng kalinisan. Hindi lang po kalinisan, bagkos kami po ay ginawang
nagiging kaayaya na tumanggap ng blessing nito sa oras nito. Taas po natin ang tinapay. Ito, ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo, nung gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso yun. At sinabi, ito ang aking katawan na hinandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Kainin po natin. Thank you, Father God. Taas po natin ang kupa. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Thank you, Lord. Oh, thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your love, O God, Lord, na dinaloy mo, binigay mo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Amen. Thank you, musician. Thank you. Tayo po, sige po, tayo po umupo na. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Kapag pagpapasok po yung taglamig, darating po yung flow. Pagpapasok na mo po yung tag-init, galing sa taglamig, papasok na naman po yung flow. Amen? So, ay ganun talaga ang buhay. No? Praise the Lord. Lahat ay walang exempted sa cycle ng life. Amen? No. Praise the Lord. Hallelujah. Yan. Okay na. Praise the Lord. Ayan. Music, mga music ministry. Amen. Ayan, marami pa tayong absent. Amen. So, glory to God. Last week ay pinag-aralan po natin tungkol po sa family of three. No? Yung family of three na tayo po yon, mapalad po tayo, tayo po yung dinikit po sa family of three ni Abraham. Amen? Tandaan nyo po, si Jesus Christ ay pinadala dito para iligtas po ang kanyang tao, hindi po kasama tayo. Tandaan nyo po yan, Gentiles po tayo. No? We are Gentiles, hindi po tayo kasama sa plano. Kaso nga lang, nariyan po tayo, nakinig, mahilig magmarites, kaya po ay nakarinig po ng gospel ni Jesus Christ at ito'y naghanga at maganda pamumuhay, ay ito'y natutuwa ang ating pong Panginoong Ama sa kalangitan. Kaya po tayo'y nabahagian nito ng salvation. Amen? Kaya po ngayon ay by grace tayo tinatawag. We are the Gentiles is tinawag ay by grace. Amen? So ngayon ay tayo'y dinikit. Amen? At dinikit tayo sa mga Israel na dapat nakalaan sa kanila ay nalaglag dahil po hindi po sila naniwala sa salvation na dala-dala ni Jesus Christ. Amen? Now, kaya po ngayon, mga Arab, mga Hindu, mga Chinese, mga Pilipino, ay ito ngayon ay naisama. Amen? Dahil po namatay siya, hindi lang po ngayon sa Israel, kundi namatay siya sa lahat ng mga tao. Amen? So ngayon ay yun, nalaglag, mayroong matigas ang ulo na Israel, nakita si Kuya Junjun at dinikit. Amen? No? Ay paligoy-ligoy sana doon sa yun, Jesus Christ Miracle Crusade. Amen? Ay ngayon dinikit ngayon. Amen? Pag dinikit, kapag dinikit Kuya Junjun, puro dahon lang yung nakikita. Useless. Dahon lang nakikita So kapag dahon lang nakikita, useless. Ibig sabihin ay puro dahon. Puro walang absent, Kuya Herbie, walang absent, pero puro dahon lang naman. Punong-puno ng dahon pero walang absent nakikita. Useless. So ngayon igagrap po ngayon para bubunga dito, baka pag bunga dito lulubo yung fruits ni Kuya Erwin.
Kaya ganon. So ngayon ay dito po tayo sa pruning. Okay? Dito tayo sa pruning, no? Pag ganon, pruning. Okay? No, para lumago. No? Ay para lumago. Huwag kayong, baka may ibang natamaan nung last Friday, hindi na naumatin. Huwag naman. Okay? Dapat po ay James 1:21, kapag natamaan po tayo, humbly accept the word of God. That will save our soul. Amen? Pero kapag hindi nyo po humbly kainin yung tanggapin nyo, talagang mawala ka talaga. Amen? Na, pag ano ay praise the Lord. Hallelujah. No? Ay, sige po, basa nga. So get rid of all the filth and evil in your lives, and humbly accept the word God has planted in your hearts, for it has the power to save your souls. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, pag tinanggap nyo po last Friday, tinanggap nyo po kayo natamaan, tinanggap nyo po, it will change your soul. Okay? Ito'y magbibigay ng kapangyarihan na makapaglaban sa, amen, sa flesh desire. Amen? Kasi po ay itong ay 21 dito ay natanggal na yun po yung mga tinanim ng diablo na kasama po sa deliverance, healing and deliverance ng holiday. Amen? No. So ay yun, panglaban na lang itong flesh ay panglaban yan kung hindi ang word of God. Okay po? No, the word of God ay makakaligtas. Ngayon, pruning time tayo ha. Pruning time. Amen. Ay praise the Lord. Nandiyan na ba lahat? Ayan, praise the Lord. Hallelujah. Oh. Si Ate Ann, nandiyan nag-record doon sa labas. Okay, wala na. Okay po, sarado na yan. Amen. Kasi ipupruning na. Magpupruning. Okay. Yan po, ay welcome po natin ang ating speaker. May matatagpuan sa 1 Timothy chapter 4 verse 7 and 9. 7 to 9. Okay? So welcome po natin ang ating ating Panginoon. Let's stand. Amen. Bakit po sinasabi yan? Kasi po ang salita ay Panginoon Hesukristo. Kaya sabi ko, wini-welcome po natin ang ating speaker because yun po ang speaker natin, and the word was God, no? Ayan po yung ating power group, okay? Para hindi po kayo maano. So basahin po natin ang salita ng Panginoon. Praise God. Do not waste time arguing over godless ideas and old wives' tales. Instead, train yourself to be godly. Physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. This is a trustworthy saying, and everyone should accept it. Thank you, Father Amen. God, sa binigay mo po, Lord, na iyong salita, iyong pagpapalain mo ito, God, Lord. Walang iba po ang speaker namin kung hindi ang iyong anak namin, Panginoon Kristo, na ang salita nito ay iyong anak po, God, Lord. Tago mo lang po ang iyong lingkod sa likuran ng iyong anak at ikaw po, Lord Jesus Christ, ang speaker po namin sa oras nito. At hinihingi po namin ang banal na Santong Espiritu. Ito'y mangungusap sa bawat isa namin ngayon at nandun din po sa Facebook Live at saka sa Zoom. Nariyan ka rin po, Holy Spirit, at ikaw magbibigay ng kapangyarihan to understand your word. Thank you, Father God. Let will be done, O the Lord. Your will be done today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Do not waste time arguing over godless ideas and old wives' tales. Instead, train yourself to be godly. Physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. This is the trustworthy saying, and everyone should accept. Everyone should. Wala po yung, wala po kayong choices. No or yes. Is yes. Wala po yan. Sabi niyan ay walang ibang choices. Amen? No. Walang ibang choices. Wala. Pero kung ayaw nyo, dito saan po tayo mapupunta. Amen? Ngayon po ay
tayo po ay pruning time. Okay? Pruning time is you must train yourself to be godly. It is a training time, no? It is a pruning time. Kayo, dinikit na po. Kayo po ay sa branch po ng isang Israel na branch ni pamilya ni Abraham. Nandoon po tayo sa, ilagay na lang natin sa pinakadulo na GCTD kasi maliit lang tayo. Amen? Hindi tayo lumampas ng 50 member. So, nandun tayo sa pinakadulo. So, ang dami-dami na pong nagsasanga kasi marami na po tayo. Amen? No? Praise the Lord. Ay, alam nyo na po, no? Yung mayroon dito na hindi kasama doon, pero nandito. Alam nyo na po yun, di ba? Sino yon? Ay, pinadala ni, Satan. Amen, no? Pumunta lang dito ay mag-chicks boy. Pumunta lang dito ay mag-cats boy. Amen? Amen? No? Ay, praise the Lord. No? So, yun po yun. Ay, hindi lahat pinadala kasi alam na natin last Friday, amen, ng 4 na bahagi na pinadala dito. Okay po, no? Ay nagkukunwari. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Now, pamagatan ko po, train yourself to be godly. Okay? Train yourself to be godly. Tandaan niyo po, kuya, no? Tandaan niyo po sa 1 Peter chapter 1, 15, 16, 17. Tama po ba yan? We are in the temporary. Okay? Basa. (15, 16, 17). Basa. Yun. Praise the Lord. Tama yan. Praise God. Hallelujah. Sige, basa. But now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. For the scriptures say, you must be holy because I am holy. And remember that a heavenly Father to whom you pray has no favorites. He will judge or reward you according to what you do. So you must live in reverent fear of Him during your time here as temporary residents. Praise Amen. the Lord. No, ay tandaan niyo po, kuya, ate, ang buhay po natin dito ngayon ay hindi pa ito buhay natin. Itong buhay natin ngayon is training time. Ito ay temporary lang po itong buhay nito. Itong tahanan nitong earth nito ngayon ay temporary lang po ito. Dati, permanent po ito natin. Kaso nga lang, nagbigay ng salvation ng Panginoon, si Jesus Christ, namatay doon sa krus ng Calvary para ang lahat ng ating kasalanan ay Kanya pong bayaran. At Siya po'y namatay. Kasi lahat ng matinding kasalanan ay ang kamatayan po ang kabayaran. Sinaman din po yung pinakagrabing kasalanan. At Siya po'y muling binuhay. Kaya po ay nagkakaroon po tayo ng pangalawang buhay. Amen? Nagiging available na po ang pangalawang buhay. Kaya po ngayon, dati ay itong buhay natin ngayon. Ngayon, tinawag na sa New Testament, tinawag na po siya ng temporary na. Kasi mayroon na po tayong pangalawang buhay nung binuhay muli si Jesus Christ at ito'y binigyan ng panibagong tahanan na ito po yung. Kaya sinasabi po dyan sa ating pinag-aralan ay ano po yun? 1 Timothy chapter 4 verse 8 is train yourself to be godly. Ang benefits po niyan ngayong buhay nito at sa buhay nating permanent na buhay. Basa! Physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. Amen. Dalawa po ang benefits po nito. No? Pag tayo po'y pumayag na magiging pruning, pinuprune po tayo, masakit po yung pruning kasi kiskisan po yung balat mo eh. Amen? No, kikiskisan ng balat mo at lalagyan ng buhangin, tapos lalagyan ng ng ibang sanga na may prutas na madaya ang ating Panginoon eh, kaya by grace eh. Amen? Tapos lalagyan po ng markot. Yun po yun, no? Ay, praise the Lord. Ay, medyo masakit. No? Praise God. So kaya po, ang benefits po niyan, dalawa. Buhay po ngayon dito, masagana, pag magtitrain po tayo ng godliness. Amen? No? Praise the Lord. Hallelujah. Siguro nung
nung si ate ay nakilala ko na yung salita ng Panginoon, siguro ay hindi nabuntis agad si Ate Anyo. Kasi po ay training godly life, nahuli na. So ang nagtitrain lang po yung anak ko ng godly life. Biro mo ilang taon sila girlfriend and boyfriend, 7 years siguro, no? Sila po ay nagme-maintain ng purity. Maghalik sila, sure, pagkamay, hawak ng kamay, na, praise the Lord. Kahit saan sila pupunta ng ibang bansa, nandoon po yung mother-in-law niya. Kahit ang layo-layo ang mahal doon sa ano ba yun, yung nagbigay siya ng proposal. Doon sa Armenia, nandoon din po yung mother-in-law, nasa gitna ng higa sila, nasa gitna. Di ba siya sa sopa? He is training godly life. Siya po ang nag-train po dyan. Amen? Purity. No? Praise the Lord. Kapag sinabi ni Ate Ann mo, alam namin nandoon sa bahay ng babae. Then, magnanay na. Tawag na si Ate Ann, Deben, 9 o'clock na. Yes, ma, uwi na. Uwi na agad. Praise the Lord. No, praise God. No, ganon po. No, train at sila po ay, they have benefits in this life and in the life to come. Amen? So sabi pa nung taga-Qatar, itong apo mo talaga mapalad po ito. Praise the Lord. Hallelujah. Mag-birthday, nandito yung lula-lulo. Tapos kabila naman may biulo nandito. Amen. Praise the Lord. Because they are training in godly life. Amen. No. So sila po ay train in the godly life 7 years. Kaya po nung kinasal, buo agad. Taga 7 years na, 7 years na nagpipigil. Amen? Ngayon ay biniles na. No? Nung biniles na, ay isa na kayo. No? Ang aking anak ay may karapatan ng humawak sa kanyang katawan. At yung katawan ng babae may karapatan ng humawak sa katawan ng lalaki. Ay talaga 7 years na inantay, ay nakabuo agad. Ay 1 week lang po sila nag-honeymoon sa Cebu. Pag-uwi, pabalik dito sa Saudi at saka sa Qatar, and praise the Lord, buntis na agad. Amen? So, yun po yun. There are 2 benefits. Amen? Biro mo, 1.5 years. 1 month, 1 year and 2 months, nandun kami, no, last sa Qatar. Amen? Sabi, marunong siya, 1 month. Paano mag-pray si Bishop? Gaganon siya, ganon. Gaganon kami, gaganon siya sa kamay niya. Pag-pray mo yan, ganon din siya sa kamay. Tapos ako, pag-pray mo yan, pag ganon din siya. Yung isang babae doon, madaldal. Pag-pray mo yan, ginanon. Get out. Jesus name. Sabi niya, wag, ganon. Paulit, pag-pray mo, ganon pa rin siya. Kasi po sabi niya, 1 year and 2 months na bata, maliit lang na bata. Paano mag-prayer si Bishop, mag-deliverance? Gaganon siya. Paano mag-pray? Ikaw, paano ka mag-pray? Gaganon. Gaganon siya, ganon. Amen? Pero malungkot lang ako kasi yung isang babae, madaldal. Pag-pray mo, kinukarga siya, tapos pag-pray mo, ginaganon siya. Ulit-ulit, pag-pray mo, ganon talaga siya. Ipahin doon sa kabilang nakaupo, ipag-pray mo, gaganon. Nalungkot yung isa. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya po ay, so, biro mo 1 year and 2 months. So, lagi lang siyang nanood sa mga gawain. So, there is an instinct. Amen? There's learning. Amen po? No? So, biro mo 1 year and 2 months, lalo na kayo, mas madali kayong makakaintindi. Amen, no? Hindi na ako mapapaos. Amen, no? Praise the Lord. Hallelujah. Now, how to train our life
to be godly. There are 5 aspects to motivate us to accept. We must accept to train our life to be godly. Una, know the purpose of our life. Why Jesus saved us. Okay? Know the purpose of our life. Why Jesus saved us. 1 Corinthians chapter 9, verse 25 to 27. Kailangan po natin malaman yung purpose natin. Kaya po ay wala tayong ganang mag-train ng God life kasi wala tayong alam sa purpose ng ating buhay. Amen? 1 Corinthians chapter 9, verse 25 to 27. Basa. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. So I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Amen. Si Apostle Paul po yan. Kung hindi niya alam yung purpose niyan, siguro sumurrender na siya nung siya po ay nasama po doon sa na lunod po yung barko na sinakyan niya. Okay? Dapat siya po ay sumuko na doon. Tapos nung nalunod yung barko niya, sila lahat ay inanod doon sa island doon ng island doon na walang tao, kunti lang, sila lang po yung naano. Tapos pagdating pa doon, ay kinagat pa siya ng ahas. So kung hindi niya alam ang purpose niya sa kanyang buhay, ay sumuko na po yan siya. Kaya po sinasabi niya na dinidisiplina po niya ang sarili niya, and I run with purpose in every steps. Amen? Iniingatan niya ang kanya pong sarili. Amen? Tinitrain niya. Kasi sabi niya, kung ako naman po ang hindi sumunod sa aking turo, praise the Lord, ako din po ay ma-disqualified. Amen po? No? Praise the Lord. 2 Timothy chapter 1, verse 9. Ano po ang tawag po natin? Ano po? Bakit po tayo malaman po natin ang purpose and why Jesus saved us? 2 Timothy 1:9. Ito po ang purpose natin at why Jesus saved us. Basa. For God saved us and called us to live as a holy life. He did this not because He deserved it, but because that was His plan from before the beginning of time, to show us His grace through Christ Jesus. Amen. For God saved us. For God saved us and called us to live a holy life. That is our purpose. Tayo po'y tinawag. Yun po ating purpose. Tayo'y niligtas. At ang ating purpose na bakit tayo niligtas ay para po tayo mamumuhay ng kabanalan. May makadiyos. That's our purpose. We are not deserved na piliin. Kasi tayo'y makasalanan. Wala tayong Diyos. Wala tayong pakialam. Amen? Jesus saved us. Remember, Jesus saved us. Galatians 3:13. Saan tayo niligtas? Sa course ng kasalanan. Basa. But Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. When He was hung on the cross, He took upon Himself the curse for our wrongdoing. For it is written in the Scriptures, cursed is everyone who is hung on a tree. Amen. Amen? Doon po tayo niligtas sa course na pronounced sa law. Lahat po ng kasalanan, lumabag sa kasalanan, sa commandment, 10 commandments, ay mayroong course up to 3rd, 4th generation. Dala-dala po yan ang sumpa. Kaya po ito'y nandun, si Jesus Christ ay nandun sa cross ng Calvary, iyon po yung tinangay niya. Wala na ngayon. Wala na ngayong course. Amen? Kaya po ay, kaya po ang sinabi po dito, hindi po kayo pinipilit na mag-tithes. Kasi yun po yung Romans, Malakay 3:8,
na kapag hindi po kayo magta-tithes, ay may course kayo. No, tinanggal na po yung course. Doon sa cross ng Calvary, kasi kasalanan yan, yun po yun siya na may kalapit na course. At dinala na po niya, tinangay na po niya lahat ng kasalanan. Doon sa cross. Amen? No, praise the Lord. Wala na po yan, tinanggal na po yan. Amen? No, when you did even cheat. Amen, basa. Should people cheat God? Yet you have cheated me. But you ask, what do you mean? When did we ever cheat you? You have cheated me, the tithes and offerings due to me. Amen. Tinanggal na po yung course na yan. Kaya po ay dito, no, sinabi ko si Kuya Char, sabi niya, Pastor, hindi ko kayang magta-tithes pa. Sige ko, atin lang kuya, atin lang. Atin lang kayo. May panahon din niya, maunawaan mo yan. Kasi God will change your life. God will, the Word of God will set you free and siya po ang magbibigay ng kapangyarihan na magbibigay niyan. Amen? No, siya po ang magbibigay, siya po ang mag-born again sa atin. Wala po tayong kakayahan, wala din ang pastor na kakayahan na kayo po'y mabago. Atin kayo ng atin, kaya po si Kuya Charles, atin ng atin. Ngayon, praise the Lord, anong testimony niya dito? Amen. Nagulat na lang siya. Bakit po ang kanyang puso ay kailangan siya ng magbibigay. Amen. Nagulat na siya. Tapos yung pangako ni sabi Kuya Ervin ng Malakay 3:10, ang pangako niya yan, totoo po yung pangako na yan. Praise the Lord. Hallelujah. Dati, taga-chop-chop lang siya ganoon. Chop-chop siya ng chop-chop ng ano. Ngayon, praise the Lord. Regional manager, division. Praise the Lord. Amen. Kuya Charles, totoo po lahat. Basta yung pagbigay nyo ay mayroong cheerful giver kayo. May kasaganan, may pagmamahal, may trust sa salita ng Panginoon. Basta nagbigay kayo na may tiwala sa salita ng Panginoon. Hindi kayo sayang ay talagang. Amen? Amen. Nakakaunawa ba tayo? Amen. No. Lahat ay totoo po yan. Malakay 3:10, totoo po yan. Ay magbukas ng windows niyan. Amen. Pero hindi wala pong course na kasi natanggal na po yan. Okay po. No. Hindi, matagal po siya na hindi nagbibigay. Alangan naman, di wala sana siyang promotion. Kasi may course. Wala nga. Tinanggal na nga yung course, kaya siya na-promote dahil po ang puso niya tuwing bigay kulang, masagana pa rin kahit kulang pa. Bigay pa rin siya kahit hindi pa siya one-tenth. Basta nagbigay siya ng masagana. Bigla na lang po siya, nung nagbigla na lang siya, ay, ito na. Ganun na, nag-decide na siya. Ganun, masagana. Praise the Lord, nung tuloy-tuloy na. Wala, masaya siya nagbigay. Bumuhos na ang windows. Hindi niya mapipigilan. Dati, sabi niya, dati, Pastor, may promotion ako. Maging supervisor ako. Mag-isip-isip ka, kuya. May time ba ka sa oras ng Lord? Hindi niya tinanggap, supervisor. Dito lang ako sa chop-chop kasi pag mag-supervisor ako, pang-araw ako, may pasok ako Friday. Sabi, hindi ko tinanggap, Pastor. Hindi ko tinanggap. Praise the Lord! Hallelujah! Mayroon kang tiwala ni Lord. Amen? Tuloy-tuloy. Amen? At binuhos na ang window. Alam po nila na ang tao, mayroon pong binigyan po siya ng mas malaki pa. Amen? Mas malaki na hawak niya ang oras. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. No? Ay Romans 8:2. Basa. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Amen. Amen? No, after na God will save us, no? And then we are called to be, alam po na yung purpose natin is to live holy life. Bibigyan tayo ng Spirit. Ito po yung magbibigay.
No? Hindi na po tayo, ang ating espiritu ay hindi na po magli-leads to death. Amen? Because alam na po natin ang purpose of bakit po Jesus save us. Amen po. Ano po, lahat po niyan, inuulit ko po, pangako po ng ating Panginoon na mag-train tayo, First Timothy 4:8 ay mag-train ng godly life, dalawang benefits, buhay dito ngayon at buhay din po sa susunod na ating pong permanent life. Basa! Physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. Amen. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. No. Pangalawa, the 5 aspect, pangalawa, that motivate us to live and train a godly life. Know the goal of our purpose. Know the goal of our purpose of our life. 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Pangalawa yan, na aspect that motivate us to train ourselves to godly life. To know our goal of our purpose of our life. Basa, 1 Corinthians 5:9. When I wrote to you before, I told you not to associate... Second Corinthians, kuya. 2 Corinthians 5:9. Basa. So whether we are here in this body or away from this body, our goal is to please Him. That's our goal. No? To live godly life. Amen? Natandaan niyo po ba yon ang paano magmahal? Yung 1 Corinthians 13, 1, 2, 3. Ito po yun. They are living godly life, pero sinabi po doon, without love, you are nothing. They are living because they are, nagbibigay sila ng pera eh. 1 Corinthians 13 kuya, 1, 2, 3. Nagbibigay sila ng pera, nag-prophesize po sila, nag-speaking time sila, blah, 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 dito nag-speaking sila. Pero po, ang goal ay hindi na set. Ang goal, ang attitude ay hindi na set to please God. They don't know the goal of their purpose, but they know the purpose. Pero ang attitude nila ay hindi to please God. Kapag hindi to please God, pag matamaan po sila, matindi. Distraction. Kasi mayroong pride. Gusto niya, siya ang mapurihan. Gusto niya, siya ang palakpakan. Yan. Amen? No, because there is a pride. Kaya po siya, sinabi, binigay niyang pera, I gave ready to the poor. Even sacrifice my body. But, ang purpose nito sa godly niya ay hindi for the glory of God. 1 Corinthians 13:31. Whether you eat or drink, do it for the glory of God. Amen? No, 1 Corinthians 10:31. Ibibigay ko po ito. Amen? Pupos ko po itong ito para po ay kapag malaki na si Dodo, ibigay mo sa kanya, magturo siya nito. Amen? No. Okay, 1 Corinthians 10:31 is, whether you eat or you drink, do it for the glory of God. 1 Corinthians 10:31. Para ma-witness niyo po. Okay? Basa dyan. Ang goal natin. Yan. Basa. So whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Colossians 3:17. Colossians 3:17. Whatever we do, dapat po tayo'y makikita na representative tayo ni Christ. Nakikita yung Kristo. Nakikita yung love because Christ is love. God is love. Amen? Colossians 3:17. Tayo po yung, basa.
And whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus Christ, giving thanks through him to God the Father. Amen. That's our goal. Okay? That's our goal of our purpose of our life. That's our train. Ito yung mag-motivate sa atin. Amen? Pangatlo, 5 lang to. Praise the Lord. Pangatlo, that aspect that motivate us to train ourselves to godly life is to know the duties of our purpose in our life. Amen? Kaya tayo walang pakialam kasi hindi po natin alam ating duties. Ecclesiastes 12:13. That is our duties as a Christian kung bakit tayo dinikit. Amen? Bakit tayo napili at idikit doon sa pamilya ng Abraham na ililigtas niya. That's our daily duties in our purpose in our life. Natutuwa ako nga kay ate, pwede ko gamitin testimony mo. Sa power group, nag-testimony siya. Dati, si Kuya Ate Jam, hindi niya alam ang kanya pong purpose. Nung nandito siya, marami siyang narinig na salita ng Panginoon. Alam niya pala na ang purpose niya, ang buhay niya. Dati, kung saan-saan siya, Friday, kung saan-saan siya napupunta, ngayon alam na po niya. Amen. Nagpasalamat siya po doon. Ang haba niyang testimony ang iyon po yun ay umalis na po ang diablo sa kanyang buhay. Amen? Praise the Lord. Basa! That's the whole story. Here now is my final conclusion. Fear God and obey His commands, for this is everyone's duty. Amen. So may takot na siya. Hindi niya alam. Habang nakinig, hindi niya alam ay naka-align na pala siya sa purpose ng kanyang buhay. Bakit siya binigyan ng hininga ng ating Father God? Amen? Nagkakaroon na siya ng takot. Pati din kayo, di ba? Amen? No? Nakakaroon po tayo ng takot. No? Praise the Lord. No? Kuya Ervin, ganon siya dito, picture, 2 babae. Talaga. nung naturuan na, amen? Praise the Lord. Ay, nung natuturuan na, amen. Amen. Ha? Halos na ayaw umatin, may babae dyan, pastor. Atin ka, sa training yan. Ay, hindi mo iwasan. Paano pag-iwas? Paano ka matrain kapag iniiwasan mo yung flesh ng ano mo? Yung pagsabi, glory to God mo, ay glory to me ka. Paano yan matitrain kapag umaiwas ka rin po sa training day? Amen? Na, pag iniiwasan mo, hindi ka matitrain. Paano pagtagumpayan yung gusto ng flesh? Amen? No? Praise the Lord. Hallelujah. No? Okay? Alam na natin yung daily duties natin. Amen? No? Ay hirap po yan. Talaga po. Pang-apat. Pang-apat na aspect that motivate us to live a godly life. To know the God's plan, why we must train ourselves to be godly. Ano po ba ang plano ng Panginoon sa atin? Why we should accept that we must train ourselves to live godly life? What God's plan? Amen? Saan ba tayo ititrain? Ang tanong dyan. Saan tayo ititrain ni Lord? Ephesians chapter 4, verse 13 to 14. Ephesians chapter 4, verse 12 to 13. Saan ba ka ititrain, Kuya LP? To be train ka to be live a godly life. Saan ka ititrain? Oh. Ha? Saan ka ititrain? Sa Ramania o sa church? Yung mind, di ba, inaagaw kahit nandito sa loob ng church. Di ba, hindi po lahat ay dito ay ang demon po ay free. Hindi pa sila kinaptive, sila free. Kaya po ay mag-ingat po tayo kahit sa loob ng church, kahit dyan hindi mo pa nakikita. Amen? No. Basa.
The responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Amen. Saan kayo ititrain? Sa loob ng church. I-build up po kayo na magkaroon po tayo ng unity in our faith and knowledge tungkol kay Jesus Christ. And then, ano pa dyan? So, a knowledge of God's Son that we will be matured in the Lord. Yun ang purpose niyan, ni God's plan po niyan. Why? Tayo ititrain to live godly life. That's the purpose ng church. Na magiging matured tayo in the Lord. Amen? Magiging matured tayo. Hindi po yung, amen. Praise the Lord. At ito naman po ay measuring up to the full and complete standard of Christ. Ang maturity natin ay into live a Christ-like. Amen? Yun po yun. To live a Christ-like. Lahat po tayo. Wala po, kasi sabi po dyan, walang exempted. Sabi niya, must accept it. To train godly life, ay ito'y trustworthy and we must accept it. Wala pong choices. Sabi po niyan, must ay kailangan. Tama po ba ang must? Ay kailangan. Amen? No, 1 Timothy, chapter 4, verse 8 and 9, this is a trustworthy. And lahat daw tatanggap. Walang exemption. Hindi ako pwede. Amen? Basa. For God save us. 1 Timothy 4, 8 and 9. Yun po yung ating Word of God. Tama po ba? Yes. Basa. Physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and the life to come. This is trustworthy saying, and everyone should accept it. Amen. Amen? Everyone should accept it. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Romans 8:28 to 29. Ang maturity nito, ang God's plan nito, bakit kayo tinitrain? Ito po ang God's plan ng ating Panginoon. Romans 8:28 to 29. Mabilis lang siguro ang aking salita. Amen? Basa. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. For God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son, so that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters. Amen. Amen. So kailangan po tayo magiging tulad kay Kristo. Kaya po ito, kailangan po tayo na magiging born again. Kaya po, ang pagiging born again ay magiging tulad kay Kristo. Amen. Kasi po, ang ating Panginoong Hesukristo, nandoon na po siya sa bago po nating tahanan na inaantay po tayo doon. Inaantay po tayo doon. Kaya po si Jesus Christ ay firstborn. Nandoon siya. Yun po yun siya. Pero ang pag-training po niyan, we know that God causes everything to work together for a good of those who love God. Yung iba dito, pumunta dito, mang-cuts at mag-checks, pero nung hearing the word of God, amen? Akakala nila bad lang sa paningin. Nung hearing the word of God, doon pala sila naligtas. Yun po yun siya. Ito po yun siya sa 28. Everything is bad nga yan sa tingin. So po mga barkada nyo, bad yan siya, bad. Pero po nung he humbly accept the word of God, nagiging good pala. Siya pala yung niligtas. Tama po ba? Yun po yun siya.
To. No. Sa likod. Di ba? Tama? Parehas lang tayo. Huwag kayong ngingiti dyan. Amen? Saka, parehas po tayo. Amen. No. Ang chicks ko ay naghahabol sa akin. Born again po yan siya. Born again, naghahabol sa akin. Ngayon, umatin po doon sa GCTD. At ngayon po ay sana tuloy-tuloy siya. Naging born again. Amen. Amen. Now, praise the Lord. Everything. Ito po yan, every circumstances. God causes everything to work together for good, for those who love God and are called according to His purpose for them. Amen? No. Praise God. Hallelujah. Nagkakaintindihan tayo sa God's plans na tayo po iniligtas. No, ang purpose niyan, sa lahat po niyan, bad or good times, mangyayari. Basta kayo'y tinawag ni Lord na ililigtas, ay maliligtas po kayo. Amen? Huwag lang po kayong susuko sa salita ng Panginoon. Amen? No. Huwag kayong sabi ko nga kay ate, mamili ka, God o mundo. Dalawa lang. Pagpiliin mo ang God, balik ka sa church. Amen? Panglima, last na tayo. Panglimang aspect that motivate us to live and train a godly life. Know the reward of doing our purpose in our life. Know the reward of doing our purpose in our life. 1 Corinthians 9:25. Ano ang purpose niya? Bakit ang nagsulat ng grace, tungkol sa grace, anong purpose niya, sabi ni Apostle Paul? 1 Corinthians 9:25, basa, sabi niya, All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do for eternal prize. yes, that's the word, eternal prize. Sabi niya, ako'y nag-practice po ako ng tulad ng athlete ng godly life because ato'y ginawa po ito because there is a prize in eternal prize. Hindi po itong temporal na prize. Okay? Kapag ito'y nangarap po ang iyong mind po niyan, mindset nyo ay nangarap ngayon, sigurado yan, ma-born again po kayo. Pero kapag hindi pa kayo mag-set ngayon na ito'y magiging focus nyo ang eternal life ng reward nito, never change. Never. Because hindi po magiging spirit ang word na narinig nyo ngayon. Amen? Ito po yung tinawag ni Lord Jesus Christ na nag-warn sa atin. Matthew 7, verse 21. Lahat ng Christian, Lord, Lord, Lord. Amen? Hindi lahat daw makakatanggap ng eternal prize. Basa. Matthew 7, 21. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Amen? So, hindi lahat. Yung 5 na yan, kapag ito'y tanggapin ninyo, ang reward po niya ay eternal prize. Lahat po tayong Christian dito ay tumatawag kay Lord. Pero hindi nakaset po dito sa 5. Ang iyong pong mind at yung puso na disqualified, sabi ni Apostle Paul, ako din ma-disqualified kapag itong 5 aspect
ay wala sa aking puso, wala sa aking mind, ako din ay ma-disqualified. Kaya po sinabi, hindi po lahat. Hindi po lahat. So ano po yun ang will ng Father para sa atin? Ano po yung will ng Father para sa atin? Gawin po natin. 1 Thessalonians 4, 3 and 4. 1 Thessalonians, ano po yung will ng Father God na kailangan natin gawin? Na para po tayo makakatanggap ng eternal prize. 1 Thessalonians 4, chapter 4, verse 3 to 4. Ano po yun? Train godly life. Yun pa rin, paipot-ikot lang po tayo. Doon pa rin napupokus. 1 Thessalonians 4, 3 and 4. Praise the Lord. Kahit saan-saan tayo umiikot, umabot tayo, bumabalik pa rin dyan. Basa. God's will is for you to be holy. So stay away from all sexual sin. Then each of you will control his own body and live in holiness and honor. Amen. Amen? O, balik pa rin doon. Sa training pa rin po ng godly life. Hindi daw, lahat na tumatawag ng Lord, 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 hindi lahat makapasok. Only those who do. Who do. Ano ba yan? Do. Hindi mag-practice ng training ng ano? Kapag hindi mag-practice, hindi siya nag-do ng will ng Father God. Do is speaking do. Gawin po natin. Train a holy life. Amen? No. Praise the Lord. Hallelujah. So what is the God's will for us? Is to live a holy life. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, nasulat na rin po yung 5. Okay po? No. Nasulat na ang 5. Okay, nasulat na. Now, para po maunawaan nyo po, one more thing. After po dito, itong ang training natin nito, no? Kinig po kayo. Ang training natin nito ay kasama po ang kalaban natin si Satan at ang kanyang demons. Okay, yung training po natin. Another training. Akala nyo, tapos na. Mayroon pang another training. 1,000 years kasama si Jesus Christ. Ngayon, wala na si Satan at wala si demon. Mga demonyo. Revelation chapter 21 to 4. Yan. Si Satan, ika-captive. Ibibilanggo at itago at pati yung mga demonyo ay itapon doon. Another training. Revelation 21 to 4. Yes. Pagbalik ni Jesus Christ, bababa po siya dito. Babalik po si Jesus Christ. Parehas po tayo sa Quran, babalik po. Mayroon pong babalik si Jesus Christ. Basa. Kaso nga lang, ang sa Quran, pinanganak po ang pagbalik ni Jesus Christ, yung magdala ng peace. Ang atin ay si Jesus Christ galing sa taas. Kung saan siya, kung ano siya, bumalik sa taas, unting-unting nawala. Ganon din siya pagbalik. Bigla po siyang, biglang makikita at lalapag po sa Jerusalem. Revelation 20, 1 to 4. Yan. Amen? Yan, basa. Then I saw an angel coming down from heaven with a key to the bottomless pit and heavy chain in his hand. He seized the dragon, the old serpent, who is the devil, Satan, and bound him in chains. Sige, basa. 4,000 years. The angel threw him into the bottomless pit, which he then shut and locked, so Satan could not deceive the nations anymore until the 1,000 years were finished. Afterward, he must be Release. released for a little while.
Then I saw thrones, and the people sitting on them had been given the authority to judge. And I saw the souls of those who had been beheaded for their testimony about Jesus and for proclaiming the word of God. They had not worshipped the beast or his statue, nor accepted his mark on their foreheads or their hands. They all came to life again, and they reigned with Christ for 1,000 years. Amen. Yan ang mangyayari pagbalik ni Jesus Christ. Okay? O kung tayo ay pagbalik niya ay tanggalin muna tayo dito. Aalis tayo dito. Tanggalin niya, ma-rapture po tayo. So mayroon pong 7 years na tribulation. Ang 7 years tribulation ay yun po yung maiwan na hindi po nag-practice ng godly life. Maiwan po yan siya. Magsasuffer po yan siya dito. Yun po yun siya. Sino po yung maiwan? Hindi kumampi po sa government dito na magulo. Sila po ay nagtago ngayon kasi wala nang makitang word. Walang magtuturo kasi tinanggal na nga eh. Ang naiwan dito yung mga false teacher. Yung mga false apostles. So ngayon, sino magtuturo niyo ng tama? Amen? So ngayon, yun po yung Bible na wala na. Ngayon, hindi mo nyo kayo, tinanong po ni Kuya Francis, doon sa naliligo tayo, kumunta, Pastor, magtanong ako sa iyo. Bakit po yung aking pong pamilya na ibubuto talaga nila si Kibuloy? Kuya, nasa Biblia yan. Nasa Biblia yan. Blinded na sila ni Satan. Hindi mo ba alam na mayroon ding attorney siya, mayroon din siyang doktor, mayroon din silang teacher na membro. Blinded na po sila ni Satan. Kaya kahit ano pa yung explain mo yan, kuya, hindi na yan makinig kasi blinded na yan sila. Amen? They are blinded. Kahit pa yun. Kahit pa yun kasi they are blinded na bilong po sila sa fools. Amen? No, iyan ay by grace na lang kung ikaw po masinsina na mag-pray, Lord, mahal ko po siya. Your grace, O God, Lord, hipuin mo ang kanyang puso at buksan mo ang kanyang mind. Amen? Kaya nasa atin po ang prayer kapag mayroon tayong love. Sino ba yung ditong nang masakit ang ulo sa anak nyo? Ipag-pray nyo. Ipag-pray nyo ang kanyang salvation. Hingin nyo sa Father God, Lord, Father God. Pag-pray nyo. Hindi po kailangan ng pagbigay kayo ng maraming pera para masave. No, walang bayar. Wala pong pagbayad. Hindi po yan siya madiktahan ng bayad o suhol. It is only by trust and love the Word of God. Huwag na pataasan po yung faith mo para po maligtas sila. No, kahit na maliit lang yung faith mo, nag-pray ka na nag-pray, iyak ka ng iyak. They will be saved. Amen? Yun po yung maiwan dito, matinding naiwan, sila po ay nagpapugot ng ulo kahit para hindi sila magluhod sa kanila pong mga bagong government na sila po ay i-worship. Yung nagpapugot po, ang nagpupugot po yan, babalik po yan sila. Sila po yung gagawin ni Lord Jesus Christ na magturo. Yun po yung sinasabi niya. Yun po yung naiwan na nagtagumpay sa tribulation. Yun po yung mga tao, ibabalik po yan sila, yung nagpapugot ng ulo, at sila'y gagawin. In 1,000 years, they will be the priest. Magturo sila. Amen? Tayo, babalik kasi pangako ni Jesus Christ yan. John 14 verse 3. John 14 verse 3. Kung nasaan siya, nandoon kayo, hindi na tayo bibitawan. Amen? No. Basa. Whenever everything is ready, I will come and get you, so that you will always be with me where I am. Yung namatay na doon, babagunin niya yon. Yun po yung sinabi po niya doon sa John 6:44-45. Yung mga tinuturuan niya. Amen? Yung mga tinuturuan niya at pinili niya, dalhin sa church at tinuturuan at pumayag na tinitrain ng godliness. Yun po yun siya. Ay bubuhayin niya muli at kanyang isama. Yun po yun. Basa. For no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me,
And at the last day, I will raise them up. As it is written in the scriptures, they will all be taught by God. Everyone who listens to the Father and learns from Him comes to me. Amen. Kaya po in 1,000 years, another tooth naman, another training na naman. Yung na-survive po sa tribulation, papasok po doon. Ang yung pong namatay, bibigyan ng body. Lahat po tayo. Ang na-rapture after sa tribulation, babalik po tayo kasama ni Jesus Christ. Ang preacher na yan, yun po yung na-survive sa tribulation. Siya magturo in 1,000 years. Kasi dati kasi binigyan ng ilang taon na makinig at mag-practice, hindi makinig. Pero alam nila ang katotohanan. So nandun na sila sa tribulation, sila po ay ayaw. So nagpapugot sila. So ngayon, sila magturo. Tayo naman, ang pastor naman ay makinig. Oh? Amen. Praise the Lord. Tayo po yung namatay at binuhay uli ang ating buhay maging tulad sa angel. Amen? So wala na po in 1,000 years, another training. Ano po yung another training? Kaya tuturuan tayo. So buhay po ng 1,000 years. Gusto niyo bang malaman? Anong buhay? Nakasulat sa Biblia. Isaiah 65, verse 17 to 25. Yun ang buhay. Kaya sinasabi, bagong heavens and bagong earth. Dahil wala na si demon, wala ng demonyo, wala na si Satan, kaya bago. Si Lord na po yung namamahala. Kaya sinasabi, bago. Kasi wala si Satan, wala yung demons. Siya na. Kaya siya tinawag, new heavens and new earth. Basa. Look, I am creating new heavens and a new earth, and no one will even think about the old ones anymore. Be glad, rejoice forever in my creation. And look, I will create Jerusalem as a place of happiness. For her people will be a source of joy. I will rejoice over Jerusalem and delight in my people. And the sound of weeping and crying will be heard in it no more. No longer will babies die when only a few days old. No longer will adults die before they have lived a full life. No longer will people be considered old at 100. Only the cursed will die that young. In those days, people will live in the houses they build and eat the fruit of their own vineyards. Unlike the past, invaders will not take their houses and confiscate their vineyards. For my people will live as long as trees, and my chosen ones will have time to enjoy their hard-won gains. They will not work in vain, and their children will not be doomed to misfortune. For they are people blessed by the Lord, and their children too will be blessed. I will answer them before they will even call me. While they are still talking about their needs, I will go ahead and answer their prayers. The wolf and the lamb will feed together. The lion will eat the hay like a cow, but the snakes will eat dust. In those days, no one will be hurt or destroyed on my holy mountain. I, the Lord, have spoken. That's our life in 1,000 years. Kaya tinawag niya, I create new heavens because wala si Satan sa langit. No? I create new earth. Bakit? Dahil po wala na pong demons kasi kinaptured na po. In 1,000 years, kinaptured na po sila. Another training na wala pong magtitempt sa atin. Ang laban lang po natin, yun po yung flesh natin. Yung pride natin. Amen? Biro mo yung ano yan, hindi pa to yung new heaven and new earth ha, kasi nandyan pa yung hayop. Nandyan pa yung hayop. Sa bago natin everlasting life, hindi na tayo kumakain ng laman. Ay kinakain po natin ay tree of life na. Yun po yung sa Garden of Eden, tinanggal po yung tree of life nung nakasala sila kasi baka pag makain nila yung dahon ay hindi na sila mamatay. Kaya tinanggal po yung tree and life. Ngayon ibabalik po yan sa after judgment, sa ating permanent na buhay. Ito, new heavens and new earth, mayroon pang kasamang hayop. Kaya po yung bata, makapaglaro na sa snake.
Yung lion, makapaglaro na po sa tupa, hindi na niya kakainin kasi ang kinakain nila lahat ay damo na. Ganun din po tayo sa ating new life, sa bago nating buhay. Ay hindi na po tayo kumakain ng manok, kung hindi, vegetable na, yung fruits ng tree of life. Yung leaves na yan, ay ito po'y gamot sa ating katawan kapag nagkasakit. Amen? Iyon po yun, ang buhay natin. Dito pa, sinasabi pa dito, hindi pa daw sila mag-isip, ang buhay na yan, ang mga tao, hindi pa daw sila mag-isip ng pangangailangan, narinig na ni Lord, lalapit na siya. Nandun, binasa, sino ba basa, ano ba yan? Sa verse, basa, nandyan. 23, 24. Hindi pa daw sila hihingi. Alam na ni Lord at padala na si Lord ng kanilang pangangailangan. That's the life natin in 1,000 years. Basa. Sige, basa. Children too will be blessed. I will answer them before they even call to me. While they are still talking about their needs, I will go ahead and answer their prayers. The wolf and the lamb will feed together. The lion will eat hay like a cow. But the snakes, Oh, di ba? No. That's the life. Hindi pa daw, ang 1,000 year, ang training na yan. Amen? Maganda, di ba? Amen. Pero hindi pa yan permanent nating buhay. Another training yan. Another training yan, mga ate, kuya. Hindi pa yan permanent. 1,000 years, tinitrain tayo. Ano daw ang buhay natin? Verse 20, kuya. Basa. no longer will babies die when only a few days old. No longer will adults die before they have lived a full life. No longer will people be considered old at 100. Only the curse will die that young. Di mayroon pa rin pala tayong freedom. Akala nyo, no? May freedom po yung training natin kung tayo ba'y susunod. Tayo po, ang tao na yan ay binigyan po ng buhay up to 1,000 years. Ngayon, ang tao dito ay 70 years lang. Pag lumampas, may bonus pa. Pero yung 1,000 years, another training na wala po si Satan at wala pong demons, walang mag-deceive sa atin, lahat ng tao at lahat po tayong binalik na kasama ang angel, na tayo tulad ng angel, ay magkaya po mamumuhay ng 1,000 years. Pero yung ayaw sumunod to train godly life, ay sila hindi lalampas ng 100 years. Amen? Sila ay hindi lalapas ng 100 years. Sila po ay mamatay. Di akala po ninyo, by grace tayo, naunawaan tayo. Yun bang turo ng tama? Dito na nga, akto na yan. Visible na si Lord Jesus Christ. Mayroong namatay. They are free to choose to live as much as old ng trees, 1,000 years. Kapag hindi mag-obey sa standard law ni Jesus Christ, they will only live up to 100 years. Amen? The last na training, Revelation 20, 7-9, the last na training. So naiwan na. Lahat yan, lumampas na po tayo ng 100 years. Di ba? Lumampas ng 100 years. Nakalampas na po. Yung mga na-rapture at binalik, hindi na tayo mag-multiply. Ang mag-multiply lang yung na-survive sa baka mamaya. Hindi na tayo mag-multiply tulad tayo kay Jesus Christ. Amen? Basa! When 1,000 years come to an end, Satan will be let out of this who is prison. He will go out to deceive the nations called Gog and Magog. In every corner of the earth, he will gather them together for battle, a mighty army as numberless as sand along the seashore. And I saw them as they went up on the broad plain of the earth and surrounded God's people and the beloved city.
But fire from heaven came down on the attacking armies and consumed them. Oh, anong after ng 1,000 years? After ng 1,000 years ng training ng godliness, siguro doon marami doon nagpipigil. Wala tong freedom. Ganito lang, walang freedom. Nung pamunta po si Satan, pinakawalan, kumampi na agad kasi binigyan po ng freedom. Talaga. Kumampi na kay Satan. No, tinan niyo po. Sabi, walang masaya dito. 1,000 years ako namumuhay. Wala man lang ganito. No, pumunta si Satan, pinakawalan si Satan. How many? Marami po. 2/3 po. Pero mo, as much as count ng sun na Caesar. Hindi mabibilang po yun, buhangin doon. Ganun karami. Yung tao doon at yung tao na rapture na binalik kasama ang angel. 3 pong tao po yun. Yung human, yung po na rapture, at yung angel po. 3 po yan siya. Mayroon po dyan kumampi kay Satan. Sinugod si Jesus Christ kung nasaan po ang kanya po. Nandun sa Jerusalem, sinugod po siya ni Satan at yung kumampi sa kanya. Si Satan lang pinakawalan. Yung demons na kinapture, hindi. Si Satan lang. Biro mo, nakakarami siya. Si Satan ay hindi God. Mag-deceive lang siya dito. Hindi ito ma-deceive. Pagkatapos na na-deceive siya doon, punta siya doon, nakarami siya. That's our life. We must, sabi ni Lord Jesus Christ, we should accept it. That's our life. George, kung iyak lang ako, iyak po ako. Mag-umpisa na po tayo ngayon. Amen? Tapos na po tayo. Hebrews 12:14. Gusto nating masama si Jesus Christ. We must pursue. Amen? Basa. Work at living in peace with everyone and work at living a holy life. For those who are not holy will not see the Lord. Amen? Wala pa yan si God. Si Jesus Christ pa yan, nung 1,000 years. Those pursue living in peace to everyone and work at living a holy life. Hindi po dyan namumuhay sa 1,000 years, up to 100 years lang sila. Ngayon, kumampi pa sa Satan. Sa 1,000 years na tinitri ni Jesus Christ, biro mo, mayroon pang 2/3 o 1/3 na kumampi kay Satan. Imagine niyo po yun. Hindi natapos ang race. Ganun po. Pero ngayon po, asam-asamin po natin na masama tayo sa rapture. Okay po? Amen. Let's stand. Ang pinapanawagan lamang po ni Lord Jesus Christ, we must start accepting our purpose. Amen? We must start now to accept our purpose. Amen? No. Ay sana naman yung pagtingin ko dito, wala nang makita. Pumunta dito, mag-aaral na. Pagpasok ko doon, mas marami po yung nasa labas kaysa nag-aaral. Amen? Amen, no? Dapat nandito makinig kayo para ang tinuturo ay to live our purpose. Ang ganda ito. Mayroon po kung gusto niyo po online, mayroon kasama kay ate. May online, anong oras ang online? Is OL2? 11. May oras, okay? Kaya walang pakawala. Mahal po tayo ng GCTD, ng church. Amen? Praise the Lord. Sige po, aawitan muna natin. Ang walang panawagan ni Lord, wala lang iba kung hindi, accept your purpose. Amen? Accept your purpose. Si Lord po yung bahala dyan. Hindi nyo kaya, si Lord po yung bahala dyan ng magbago, magbigay ng kapangyarihan na magkakaroon ng takot at pagmamahal sa ating Panginoon. Accept our purpose. Pupurihin Thank you, ka, Lord. O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, Yes. kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad.
Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Pasalamat po tayo. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Praise the Lord. Let us pray. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Lord, hiningi ko po, Father God, ang iyong salita, O God, Lord. Bigyan po sila lahat ng kapangyarihan upang tanggapin po ito, O God, Lord. Wala po kaming kakayahan po nito, O God, Lord, na upang po magiging buhay ang salita sa bawat isa sa amin, O God, Lord. Nagpapakumbaba po kami lahat, O God, Lord. Hindi po kami kayaya na upang makatanggap nitong salita nito, God. Bagkus kami po, pinili mo po, God, Lord, na upang ito'y malaman namin ang katotohanan kung bakit po kami ay niligtas mo at tinuruan mo kami ang purpose kung bakit po kami niligtas, O God, at pinili, O God, Lord. Thank you po nito, Father God. Oh Lord Jesus Christ, narito po ang lahat ng kaluluwa na dinala po ng iyong anak, iyong ama, na upang turuan po, O God, Lord, sa GCTT, God, na church ng KSA, O God, Lord. I pray, Lord, tanggapin nila po ang katotohanan. At kami po'y magkita-kita in 1,000 years again, O God, Lord, to train our life na wala po si Satan, but we have to fight the desire of our flesh. Tulungan mo kami at ito'y mangyayari sa amin, O God, Lord. Magkita-kita po kami sa pagbabalik mo, O God, Lord. Kami lahat po nandito, pati po yung nandun sa Zoom, at mag-review po, O God, Lord, bukas ang mga kapatid namin at tanggapin nila nawa ang iyong salita. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po magsabi na Amen, Amen. Praise the Lord, Hallelujah. So bago mag-close ang power group nag-umpisa na po. So there is a time, mayroong oras kung sino po yung wala. Amen. Kaya pwede po kayong maghanap doon kung available yung oras ninyo. Kapag hindi available po, sabihin nyo lang po sa akin para mag-create po tayo ng another hour na available po kayo. Amen? So siguro available po kayo lagi lahat yan. May alas 12 na madaling araw. Pang lalaki